Mga Lodi, it's July 1 and it's Canada Day dito sa Canada. So, wala akong pasok right now. First time ko ulit napatingin sa PC. 1 p.m. na dito sa Canada and nagsasara yung market ng 2 p.m. Pero meron ako nakitang potential position. So as you can see, meron akong limit buy 2 contracts dito sa part na to na kung saan, ayan, on overall time frame, meron tayong POC. Yan, nag-pullback siya. Market is still uptrend. As you can see, nag-pullback lang siya, healthy pullback, POC, and then meron tayong, sorry yung mic ko nakakuha. So meron tayong sweep dito. So at the same time, ewan ko anong price action to, pero nagbigay siya sign na maganda yung volume ng market. Nag-place ako ng buy limit around this low volume node, yung fair value gap. 1:2 lang yung risk reward ko dito. Although it's already 1 p.m. so 1:10, so 50 minutes na lang yung remaining bago magsara yung market and hindi ko pwedeng hold yung position ko. So nagdadalawang isip ako kung hold ko pa ba or i-risk ko 1:2. So let's see. Meanwhile. Okay, so I immediately cancel my position. Hindi pa naman tamaan. As you can see, meron tayong swing dito na currently rejected din siya. Ito yung price action na ayaw ko kasi kung mapapansin nyo, nag-reject na siya dito. Dapat makita tayo ng aggressive movement dito. But the moment na na-reject siya sa part na to, then that means possible pa na mag-short yung market as long as mabasag niya tong low volume node na to. Then possible na bumagsak pa yung market, targeting niya to. At the same time, sabi ko nga sa inyo, magko-close na yung market. During closing ng market, doon nagkakaroon ng closing positions na kung saan yung mga nag-buy kaninang umaga, nag-start na sila mag-close ng position. That's why hindi aggressive yung pagbagsak niya, pero unti-unti nang nagsisell yung mga tao. Possible pa rin na bumagsak yung market as long as mabasa niya to. Pero pag mag-hold out to, hindi pa rin ako magbabuy kasi ito yung medyo ka-contradict sa analysis ko to go higher. Pero pag itong low volume node, nagkaroon tayo ng engulfing candle around this part na to, then possible na mag-long position ako dyan. Pag mabasag, inverted FVG, then go down. So update lang tayo. It's already 1:30 p.m. and 30 minutes na lang magsasara na yung market for me. I don't think na makapag-position pa ako dito, or kung if ever man, baka hindi umabot sa mga take profit. Pero as you can see, ang lakas ng sell volume, diba? Sabi ko nga sa inyo, dun dahil dito yan sa sweep na yan, nag-reject yung market. That means merong malaking movement or merong malaking position dyan na nag-cause ng ganito kalaking abnormal movement. So, ayun. Antay lang tayo. Let's see. Ang gusto ko makita is mabasag niya yung fair value gap na yan. Maging inversion. Then, dyan tayo magsa-short. Hindi ako makapagsalta kayo. Nakapasok na ako. Currently, profit tayo, no? So, na-trigger niya yung limit sell natin dito, and right now, as you can see, ang lakas ng short momentum na to. This is a Maribozu candle indicating na we have a strong sell pressure right now going on, and nagta-target ako ng 1:2 risk to reward 7.551. So let's see. So this is only a $90 risk. Now, kung tatanungin nyo ako why did I put a limit sell sa certain price na yan, it's just because dito sa volume profile natin, this is the value area high na itong uptrend move na yan. But the moment na nag-reverse or inversion yung low volume node natin dito, that means we can use the value area high as a resistance to go lower. Currently up tayo ng 112. Medyo malayo-layo pa. Sana makuha na nyo yung target natin kasi pasara na yung market and I don't want to early close the position or hindi man lang ma-hit yung target natin kasi sobrang lapit lang naman. Hindi naman malayo ang target natin. This is, by the way, 5 minutes time frame. Narinig nyo na yung order field na voice message, then that means panalo na tayo. Okay, so market is now creating lower. So malapit na yan tamaan ng ating take profit. Ikakat ko na lang yung video kung hindi pa siya tatamaan, pero ibababa ko na siya yung camera. And I guess this is the last candle na I'm expecting for na makuha. Order filled. So, the moment na narinig nyo na yung order filled, yun na yun. Currently, ang balance ng natin account is 578. So, my PNL for today is 172. So, for sure na minus na yung commission fee natin dito. Yun lang. Happy Canada Day. So, ganun lang trading ko lately. Basically, scalping na to. Especially dito sa mga prop firm na to, hindi ka makakapag day trade. The reason is, so ini-instruct nila na kailangan close ng positions natin, closing ng market. So, open ng market ng 9:30 a.m. EST and magsasara ito ng around 4 p.m. EST.
something like that. So as you can see, market still going down. Sabi ko nga sa inyo, itong Maribozu candle na to ang nag-indicate na market will likely to go lower. So nakuha yung TP natin ng dalawang candle, which is importante, nakuha yung TP natin. Hindi na natin kailangan kung isa o dalawa.